Magandang araw muli sa ating mga tagasunod ng ating programang Walk with the Lord. Inahinyan ko kayo muli na sumunod at sana po ay bigyan nyo ng pagkakataon pakinggan at pag-aralan ang salita ng Panginoong Hesukristo. At sa araw pong ito, tayo po ay muli pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos at mag-aral at matuto pa ayon sa magandang balita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya muli po, sana kayo po ay samahan ninyo ako sa oras na ating gugugulin. So muli po, hingin muna natin ang pagpapala ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po aming inihiling ang iyong paggabay at pagpapala sa oras na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang pag-aralan ang inyong salita. Nawa ito po ay maging tulong sa aming paglago, sa aming spiritual na buhay at patnubayan at dalangin ko, Panginoong Diyos, na tulungan mo po kami at bigyan ng karunungan. At sana, Panginoon, sa lahat po naming pag-aaralan, ito po ay aming may pamuhay. Dalahin ko sa ang mga tagapakinig at taga-subaybay na ating programa na sila po ay patuloy lumago sa kanilang spiritual na buhay. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kaibigan, mga kapatid na may mga pangangailangan, may mga karamdaman, may mga emosyonal na problema, spiritual or physical, na ikaw, Panginoon, ang manguna at ipuan mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso. Patuloy mo po kaming linisin at nawa, Panginoon, maging pagpapala po ang aming gagawin sa oras pong ito. At tinataas namin ang inyong pangalan at ang mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo, bigyan mo sila ng pagkakataon na makarinig ng Ebanghelyo upang ikaw po ay makilala nila at papasukin sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Kami po sana ay inyong gabayan at patnubayan, bigyan ng karunungan upang kami po ay lumago at patuloy pang sumunod sa inyong kautusan. Salamat, Panginoon, sa oras pong ito at nawa kayo po ay maluwalhatian at ang inyong pangalan ay aming maitaas. Ito po aming dalangin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, mga kaibigan, sa oras po na willing ninyong ibigay upang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. So sa araw pong ito, ating pong tatalakayan ay yung versikulo na makikita natin sa Book of James or yung sa Santiago chapter 4, dito sa verse 13, from verse 13 hanggang sa verse 17. So babasahin ko po at sana kung kayo ay may Biblia, kayo po ay sumunod at basahin din ninyo sa inyong mga tahanan o kung saan man na kayo ay nasaan man po kayo sa oras na inyong pakikinig na ito. So tignan po natin sa James chapter 4, beginning po sa verse 13 through verse 17. Ang sinasabi po ng Biblia ito, "Go to now, ye that say, today or tomorrow will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell and get gain." Ito po ang ninanais ng mga taong ito, no? Verse 14, "Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life?" Sinasabi po dito kung ano daw po ang ating buhay, kung ano ang mangyayari, dahil wala pong nakakaalam. Ang katotohanan po, walang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. So sabi ng verse 14, "For what is your life? For what shall and we know not what shall be on the morrow. It is even a before." Ito po ang sinasabi ni Santiago, no? "That appeareth for a little time, then vanisheth away." Verse 15, "For that ye ought to say." Ito daw po ang dapat nating sabihin. "If the Lord will, we shall live and do this or that." Verse 16, "But now ye rejoice in your boasting, all such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good and doeth not," the Bible says, ito po ang sinasabi ng Biblia, "to him it is
sin. So ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito po ay isang paalala ni Santiago sa mga tagasunod, sa mga follower ng Panginoon, lahat po ng mga Kristiyano, lahat po na nagpo-profess, na nagsasabi na sila ay anak ng Diyos o sila ay isang Kristiyano. Tandaan po natin, ang isang Kristiyano, sila ay may Panginoon sa kanilang mga buhay. Sila ay sumusunod at na-realize po nila na kailangan nila ng Panginoon sa kanilang buhay. Tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. So as a Christian, ang isa pong mga bagay na ipinapaalala sa atin ni James kung paano magkaroon tayo ng tamang proseso at tamang understanding sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ang paalala po ni James sa atin dito na yung iksi ng buhay. Dito po totoo na kaya nga verse 14 sinabi ni James, no, whereas ye know not what shall be on the morrow. Sabi po sa Tagalog, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay mapapawi. So ganito po ang pinapakita at sinabi ni James nung isulat niya ang letter na ito sa mga believers. Pinapakita po na totoo nga ang sinasabi ni James that life is just like a vapor. Parang pong itong bula or isang hamog na lilitaw, but in a few minutes or a few seconds lang ito ay mawawala. So dito po ang ating pag-aaralan is that binibigyan po tayo ni James ng paalala upang malaman natin at ma-realize dahil kailangan po nating malaman kung gaano kaiksi ang buhay. Kasi po pag ito ay inilagay natin sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ito po ang magbibigay sa atin at maggagabay sa atin na magkakaroon tayo ng tamang perception, tamang paggamit sa ating oras. Tayo po ay magkakaroon din ng tamang pananaw kung paano tayo mamuhay. Kasi ang katotohanan po, no, maraming tao na sila po ay nabubuhay lamang na parang walang purpose or walang goal sa kanilang mga buhay. Kundi kailangan nating malaman na ang buhay ay napakaiksi. Kaya nga, habang tayo po ay may pagkakataon na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po dapat ay gamitin po natin dapat yon at sa mga oras na dadaan sa ating buhay, mga taon na ang goal natin ay magbigay ng kawalatian sa Panginoon. So, gusto ni James na maraman at ma-realize ng tao that there is no guarantee about tomorrow. For example, hindi rin din natin malaman kung anong mangyayari next year or next month. Probably ngayon po malakas tayo. Malakas tayo, malakas ako, malakas kayo. But you never know. Bukas, pwedeng may mangyari sa atin. Siguro, no, kung kayo ay nanonood ng television, nakikinig ng news, nagbabasa ng dyaryo, at tinitignan ninyo yung mga nangyayari, pinapakinggan yung mga nangyayari sa inyong mga paligid, tunay nga po na ang buhay ay napakaiksi. For example, yung nangyari sa Tanay Rizal, yung mga estudyante na nasawi ng buhay sa kanilang excursion, they never know na yung araw po yun yung katapusan ng kanilang buhay. Dahil kung alam po nila, hindi na po sila sasakay doon. Pero dito lang pinapakita sa atin at pinapakita sa atin ni James that life is really it's just like a vapor. There is no certainty, there is no guarantee about tomorrow. So dito po sa ating binasa, pinapakita ni James na dahil nga ang buhay is just like a mist or a vapor, ang gusto po ni James ay magkaroon tayo ng tamang understanding upang magamit natin ng tama ang ating oras at ating ipamuhay ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ng tama. So, knowing the shortness of life, ang pinapakita po dito at ang resulta na dapat na makita sa atin is yung ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos
at yung pagsunod sa kaluwalhatian at sa ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. So ito po yung goal ni James nung isulat niya ito, no? So he was confronting these people na may mga sinatawag nating may mga arrogant spirit. That is his observation nung isulat niya yung mga talatang ito, no? Because these people, pinapakita po yung kanilang worldly attitude, yung pag-boast nila sa kanilang buhay. And ano po yung nangyari dito, no? These people are making plans. Hindi po masama ang magkaroon po tayo ng plano sa buhay. Hindi po rin pong masama na tayo ay magkaroon ng paghahanda. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng plano. Gusto ng Diyos, magkaroon po tayo ng, of course, dreams sa ating buhay. Dahil kung wala po tayong mga plano, wala tayong dreams, or if there is no vision, sabi nga ng Biblia, people will perish. So, ang kagandaan po dito na tama yun, magkaroon tayo ng plano. Pero ano po ang nangyari dito? These people are making plan without taking into their account about their mortality. Hindi nila na-consider na ang buhay nga pala is just like a vapor. Pero sa kanilang pagpaplano, parang walang katapusan ang buhay sa kanila, no? And what James was trying to show us here, there are several things na gusto niyang malaman natin. Mga bagay-bagay na kailangan nating ma-realize. Unang-una po, first of all, kung ating babasahin yung verse 14, yun nga sabi dito, no? Whereas you know not what shall be on the morrow. So number 1 po, ang pinapakita ni James na dapat ang isang tao nga ay magkaroon ng tamang pag-intindi, tamang perception about life, yung shortness ng buhay, para kasi po pag dumating sa atin yun na nagkaroon tayo ng tamang konsepto sa ating buhay, then iayos po natin at ilalagay po natin yung ating buhay na alam natin na sa lahat ng sa oras nating gugugulin, sa mga panahon na lilipas, tunay nga na hindi lang nagkakaroon ng magandang result, kundi ang Panginoon ay nawalhati sa ating buhay. So first of all, kailangan po natin i-consider, sinasabi nga ni James dito, that life is like a vapor. Okay? Life is a vapor. So may mga bagay tayo makikita dun sa salitang yon, no? Unang-una, when you say life is a vapor, or parang isang mist lang, or hamog, ang sinasabi James dito na ang tunay nga na ang buhay ay, as it was said like this, no, life is frail. Ibig sabihin, napaka-delicate po ng buhay. Napaka-mahuna or marupok ang buhay. Life is frail. Makikita po natin that kala natin na there are people that they live na parang wala ng katapusan. Pero titingnan po natin, sinasabi ni James dito, no? Kaya nga binigyan niya tayo ng example about these people or make plans in their life. Verse 13, tingnan niyo ang sinasabi niya. Ito yung mga tao, no? Sabi ng mga tao, "Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city." Ito po yung plano nila. "And continue there a year, and buy and sell and get gain." Ito po yung plano nila, no? Na meron na nga silang konsepto kung ano yung mangyayari. So there are 3 things na nilagay nila sa kanilang mind. They will buy, they will sell. At the same time, sabi nila, magkakaroon tayo ng gain. Pero verse 14, ito yung sabi niya, "Whereas, you know not what shall be in the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." So, sa ating pong text, sinabi ni James, hindi natin or walang nakakaalam or nakakasigurado kung ano ang mangyayari bukas. Kung alam lang po natin, no, magkakaroon po tayo ng paghahanda. Kung alam lang po natin na bukas may mangyayari sa atin, then ito po ang meron tayong paghanda para hindi na mangyari or we can prevent such thing. Pero wala po tayong kakayahan na malaman kung ano ang mangyayari bukas or sa mga darating na araw. So, ang pinapakita po dito is that these people, they are planning.
May mga plan po sila, pupunta sila sa isang syudad, sila po ay bibili at magbibenta at sabi niya, they will get gain. Ang makikita natin that these people are presuming all of the things about the unknown future. They're assuming na ito ang gagawin natin. But let me tell you, ang pinapakita po ni James dito that there is no guarantee and we do not have control of what will happen the next day or tomorrow. Kaya nga sabi ko po sa inyo na there are times na sasabihin natin, pag tinignan natin yung sarili natin sa salamin, maayos ako, maganda ang aking kalusugan. Then the next day, pagpunta lang natin sa doctor, sabihin ng doctor sa atin na meron tayong karamdaman na pwedeng kumitil sa ating buhay. So, we never know. So, ang pinapakita po ni James dito that these people, dahil sa kanilang perception, dahil sa kanilang pangunawa, and that they don't have, even pinakita din ni James dito that they're not considering about their mortality. Ano po ang nangyari? Through their plans, makita natin dito na wala silang dependence upon God. So, they proudly make plans and go about life as if they will be young forever and they are healthy. Kaya nga in verse 16, sabi po ni James doon, kung babasahin natin ang ating Biblia, sabi po sa verse 16, But now ye rejoice in your boasting, and all such rejoicing is evil. So, sabi po ni James, sa ganitong ganitong pagmamapuri ay masama. Dahil nga, akala natin na we're holding everything, we are in control of everything, but hindi po, Kaya nga, kung titignan ninyo, napakahalaga na magkaroon po tayo ng tamang konsepto, tamang pangunawa sa ating buhay. Kaya nga, kung babasahin mo yung Biblia, for example, yung sa Salmo, sa Salmo chapter 90 or sa Psalms chapter 90, verse 10, ito po ang sinasabi doon. Si Moses mismo, he lament about the brevity of life. And that is why he compare life as this. Tingnan natin yung verse 10 of chapter 19 ng Psalms. The days of our years are 60. Ang 1 score po kasi is 20. So yung 3 score is 60. Sabi pa niya, sa 3 score, so that's 60 years or 60 years and 10, so 70. So sabi po niya, the days of our years are totally 70. And if by reason of strength, kung sa pamamagitan ng probably maganda yung ating kalusugan, sabi po niya that dito magkakaroon na pwedeng maging 4 score, which is 80. Yet is their strength and labor and sorrow, for it is soon cut off and fly away, or it will be gone. Ang ibig sabihin po dito na ang buhay may hangganan ang ating buhay. Okay, dito pinapakita ni Moses sa Psalms chapter 90, you may live 100 years, but can you imagine how quickly 100 years will pass? I cannot imagine yung pag tinitignan ko at pinagbubulay-bulayan ko lang yung mga nangyari kahapon. And there are things that happened 10 years ago, 20 years ago. It seems like yesterday. Kaya titignan mo na napakabilis po ang paglipas ng panahon. Totoo nga po, Kaya sa ating pang-araw-araw na pag tayo ay gumising sa araw-araw, tayo po ay dapat magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng panibagong araw, panibagong bukas, or panibagong araw upang tayo mabuhay dito sa mundo. Tunay nga po, pag ikaw ay nabuhay up to 70, then that's a blessing from God. And sa 80, that's grace na yan ng Panginoon. Kaya nga kailangan magpasalamat tayo sa araw-araw na tayo ay binuhay ng Panginoon. Binigyan tayo ng kalakasan because life has an ending. Kaya nga sabi ni James dito that nung kung babasahin mo yung salita ng Diyos at yung dito sa Salmo nga, na verse 12, sabi pa nga niya doon sa Psalms 90 verse 12, sabi ni Moses sa kanyang prayer, teach us to number our days. Ang ibig sabihin dito,
kailangan bigyan tayo ng awareness ng Panginoon upang kami ay mga tamo sa amin ng pusong may karunungan. Sabi ni Moses, no, Lord, help us na magkaroon kami ng awareness about life at bigyan mo kami ng tamang karunungan upang kami ay mabuhay ayon sa iyong kaluwalhatian. So dito po, gusto ko lang makita ninyo na yes, life is short. Life is like a vapor. Napaiksi po ng buhay. So let us consider yung pong frailty ng buhay, yung shortness or yung uncertainty of life that we may live for eternity. Kailangan po bilang isang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, titignan po natin, no? Dahil po, kung titignan natin, maraming mga suriin natin yung nangyayari sa ating paligid. May mga Kristiyano na hindi nga po sila nawawala na ang kanilang mga focus sa tamang bagay, sa tamang way na dapat gawin or yung gusto o ninanais ng Diyos sa ating buhay. So knowing that life is short, ang prayer dapat natin is that God will give us the wisdom. Dapat po humingi tayo sa Panginoon, bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom upang i-spend natin yung mga araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon na may tamang purpose, goal, or tamang planning upang hindi po ito masisira. Kasi imagine kung walang plan, walang purpose yung ating pamumuhay or parang nabubuhay lang tayo ng parang ganun lang na walang goal or aim sa pang-araw-araw, then parang makikita mo that it's all wasted. So yun po yung ayaw nating mangyari sa atin. Ang gusto po natin that every day ay magkakaroon ng kabuluhan. Napakasarap po na mabuhay na may kabuluhan. Kaya nga po bilang anak ng Diyos, ang goal natin, sabi ng Panginoon sa atin, we will be the salt and the light of this world. Kaya nga sabi po, kung ang salt mawalan ng savor, it's good for nothing. Kaya nga bilang isang anak ng Diyos, bilang as a light, we should light and shine in this world. So that, sabi po ng Biblia, no, sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang goal po natin is yung sa the way na namumuhay tayo, the way na ipinapakita natin kung paano mamuhay ang isang Christian, people will glorify God. We should be salt. Ang salt po kasi, ito ay nag-preserve. So kailangan ipakita natin sa mundo that God has put us here in this world for a purpose. Ang purpose natin is, number one, of course, yung ipahayag ang Ebanghelyo, ipahayag na ang Panginoong Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan at ang Panginoong Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang isang buhay. Dahil binago po niya aking buhay, binago niya ang inyong buhay. Pwede niyang baguhin ang bawat buhay ng mga tao kung sila po ay magsapalataya at by faith they will receive Him as their Lord and personal Savior. So I invite you to consider, no? Consider po natin yung frailty ng buhay. I-consider natin na ang buhay napakarupok, ang buhay ay napaka-short. So we must understand the uncertainty of life, and in my prayers that we will live is like that we're preparing our life for the coming eternity. Kung ikaw ay ligtas, alam natin na ang ating eternity will be spent in heaven. So we must realize that life is frail. Tapos hindi lang po 'yun, no? Yung kamatayan is certain. Death is certain as well. Some people, they don't want to talk about death. They don't want to talk about hell. They don't talk about yung parting together, no? Pero ito po ay isang katotohanan na nangyayari sa buhay ng isang tao. Titignan natin, no, na maraming mga catastrophe na nangyayari. Yung lang pong lindol na nangyari sa Mindanao, there are people that died. Yung mga sakuna na nangyayari. So pinapakita lang po dito that
it is true that life and death, ito po ay mangyayari sa atin. So, we have to realize that life is short. Life is just like a before. So, habang tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo, bakit hindi po natin hayaan na tayo ay lumago, tayo po ay ma-expand pa ang ating horizon, magkaroon tayo ng vision. Bilang isang Kristiyano, dapat po ang pinaka-goal natin ngayon ay hindi ang mundo, yung mga bagay-bagay dito sa mundo, kundi yung mga bagay na may kabuluhan. Dapat po tayo ay mabuhay na may takot, tayo ay mabuhay bilang isang Kristiyano may pagpapakumbaba at pananampalataya sa Diyos. Our trust must continue to grow, our faith, yung ating love sa bawat isa, pagmamahal natin sa ating kapwa, at ito ay ating ilid sila papatungo kay Kristo. Yun po dapat ang maging goal ng isang Kristiyano. Dahil po, kung titignan natin ang ating kalaban, he's doing all his best upang tayo ay ipul niya at ibalik sa mundo at mamuhay katulad ng mga taga-mundo. And that is not our goal. God has separated us from this world. We're peculiar people. No? God wants us to live the way na yung buhay na meron tayo, ito ay magbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa kanyang pangalan. Kaya sana po, as we spend the days of our lives, sana maging fruitful. Paano magiging fruitful ang ating buhay? Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, spend natin yung time natin na saliksikin ang salita ng Diyos, pag-aralan. Dahil sinasabi po, the more na pinag-aaralan mo ang Biblia, the more mo nakikita yung sarili mo, the more na nakikita mo yung will ng Panginoon, ano pa yung dapat nating malaman, at yung pagmamahal ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya nga sabi ni David, the Lord, sa Panginoon, Lord, thy word have I hid in my heart para hindi ako magkasala sa iyo. So gusto ng Panginoon na ma-develop pa yung ating mind, ma-develop ang ating faith, yung ating trust, dahil the more na na-develop yan, the more na mamahalin po natin, hindi lang po ang salita ng Diyos, mamahalin po natin yung gawain ng Diyos na iniwan sa atin. Kung paano ating ipahayag at i-broadcast po yung magandang balita. Kaya sana makita natin that life is just a vapor. Pwedeng nandito tayo ngayon, bukas wala tayo. Pero ano po ang legacy na iiwan natin? Ano po ang iiwan natin sa ating mga mahal sa buhay? Ano po ang impact na ibinigay natin sa kanila? Pag po tayo nawala, ano po ayong mariremember nila sa atin? So tandaan po natin, let us live wisely. Let us live with a purpose. Let us live with a goal in our life. Anong goal? Ang main goal natin is yung itaas ang Panginoon sa ating buhay at purihin siya at ibahagi pa sa mga taong mahal natin at mga kaibigan, sa mga tao na mamimit natin. Kailangan po, kaya nga kung titingnan nyo, yung title ng ating programa is Walk with the Lord. As we walk with the Lord, gusto natin na maging katulad niya tayo, gusto natin tumulad sa Kanya, to follow His example. We want to be like Him who live in this earth with a good example and good attitude. So, yun po yung gusto nating gawin sa ating buhay. So, remember, life is just a before. So, what a foolish thing to live knowing na kaya ko to by myself. No, kailangan po yung dependence natin sa power ng Panginoon. Kailangan tayo ay magtiwala sa Kanya. So, sa pangalawang part po, titignan natin, the second part of this message, we will see yung second point po. First of all, pinakita ni James sa atin that life is just a vapor. Yung second thing po, sa ating pagbabalik, as we come back, we will continue this message, okay? So, wag po kayong alis. Just stay there. I will be back. So,
please stay with me as we go for a short break.經錯過我哋精彩嘅節目，而家上嚟呢個網址就可以訂閱晒我哋8大頻道，付費之後仲可以重溫晒所有精彩嘅節目。記得要訂閱我哋嘅 YouTube Channel 同埋讚好我哋嘅 Facebook 專頁啊！